Bago umalis ng Pilipinas, dumalo si US President Barack Obama sa wreath-laying ceremony sa Manila American Cemetery and Memorial sa Fort Bonifacio. Ginunita sa okasyon ang kabayanihan ng mga sundalong lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa Fort Bonifacio, may ulat on the spot si Cara David. Cara? Pia, nag-alay ng bulaklak itong si US President Barack Obama dito mismo sa Manila American Cemetery and Memorial sa Fort Bonifacio. Sa American Cemetery nakahimlay ang mahigit 17,000 na sundalong Amerikano at Pilipino na sabay na lumaban noong World War II. Kahapon sa talumpati ni President Obama sa Malacanang, sinabi nito na ang Pilipinas ang bansang may pinakamatagal ng alyansa sa Amerika sa buong Asya. Ang alyansang ito ay nagsimula pa noong 1940s sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang American Cemetery ay isang matingkad na alaala ng kabayanihan ng mga sundalo at mahabang kasaysayan ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Mahigpit ang seguridad, Pia, na pinairal sa paligid ng American Cemetery. Halos alas 8 pa lamang ng umaga, isinara na sa trapiko ang buong rotonda sa harap ng Manila American Cemetery. Kaya naman, kanina nasaksihan namin pati ang dalawang World War II veterans na ito na nanggaling pa ng Baguio City. Pinagtabuyan sila kanina ng mga pulis dito sa paligid ng American Cemetery. Umaasa sana sina Roberto Gacayan at William Pasien na parehong war veterans na makausap sana si Obama para humingi ng kompensasyon bilang war veterans. Kasama raw sila sa mga lumaban noon sa Ilocos Norte kasama ng mga Amerikano. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nare-recognize ang kanilang grupo at hindi pa sila nakakatanggap ng sapat na kompensasyon. Hindi lang ang mga veterans na ito ang ipinagtabuyan kanina ng mga pulis, pati ang mga construction worker na naka-assign sa mga ginagawang condominium units sa paligid ng American Cemetery ay pinag-half day lamang ngayon. Yung mga nagtatrabaho naman sa top floors ng mga building ay pinauwi na at hindi na pinagtrabaho. Parte raw kasi ito ng seguridad na walang snipers na pwedeng na baka mamaya may mga snipers na pwedeng pumwesto doon sa buildings. Ito daw yung mahigpit na utos ng US Secret Service na talagang within their eyesight ay wala silang makikitang anumang sibilyan or mga tao na nakapaligid doon sa dadaanan ng convoy nitong si US President Barack Obama. Ilang minuto lamang, Pia, nagtagal sa American Cemetery itong si President Obama at agad ding umalis ang kanyang convoy dito sa sementeryo ilang minuto bago mag alas 11 at dumiretso na siya sa airport para bumiyahe naman papunta at pabalik sa Amerika. Yan muna ang latest mula dito sa Manila American Cemetery. Balik sa iyo, Pia. So, Cara, linawin ko lang, sinadya talaga nila na maging pribado ang pagbisita ni US President Obama dyan sa semeteryo? Yes, Pia, ang sabi nga sa atin kanina ng mga miyembro ng US Embassy na nakatalaga dito, ito ay private affair para kay President Obama at dun sa delegation ng Amerika. Kung kaya ang mga members ng media na galing dito sa Pilipinas ay hindi rin pinayagan na makapasok. Ang tanging nakapasok lamang ay yung official media arm ng Malacanang, which is the RTVM, at yung mga journalist na talagang kasunod ni Obama sa kanyang mga trips, sa kanyang mga foreign trips. Sila lamang yung pinapasok dito sa loob, habang lahat ng mga local media ay nandoon sa labas lamang ng sementeryo. At ang nakita lang namin ay yung convoy nitong si President Obama. Alright, at Cara, pwede ba nating siguro ulitin lang, no, or ipaliwanag ulit yung kahalagahan ng isang wreath-laying ceremony? Dahil alam naman natin, 'di ba, parang traditional naman na ginagawa ito, pero halimbawa dito sa Manila American Cemetery, ito bang unang pagkakataon na may isang US President na nakabisita at nakapag-alay ng isang wreath dito sa sementeryo? Pia, if I'm correct, ay hindi ito yung unang beses na may nag-wreath laying dito dahil ito na American President. If I remember it correctly, dun sa mga nakausap namin kanina, ay dati daw si President Clinton ay nagpunta rin daw dito, but we're not sure of this information. Pero ang sinasabi nga sa atin, talagang traditional na pinupuntahan ng mga matataas na opisyal ng Amerika itong Manila American Cemetery dahil ito yung isa nga sa matingkad na simbolo na nagsisimbolize nung matatag na sinasabi
sinasabi nilang matatag na alyansa ng Pilipinas at ng Amerika na forged nitong World War II nga. So talagang kapag pinag-uusapan ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, itong Manila American Cemetery ang isa sa talagang hindi pinalalagpas na puntahan at pag-alayan ng bulaklak at saluduhan itong ang mga fallen soldiers. Madagdag ko lang, ito kasing Manila American Cemetery ang pinakamalaking himlayan ng mga World War II soldiers, fallen soldiers ng Amerika. So 17,000 yung nakahimlay dito. Kaya importante ito para dun sa mga opisyal ng Amerika at pati na rin sa Pilipinas na tinitingnan nga ang Amerika bilang isang kaalyadong nasyon. Alright, maraming salamat sa iyo, Cara David.